sa inyo just to make it clear, much more clear po. Yung pong sa una, yung pong bossing ng Sabong, tumawag po yun. Hindi po yung nag-text, tumawag po yun. At ang tinawagan po niya isang taong sobrang dikit sa akin. Okay. Yung pong pangalawa, ang nag-text po sa akin ay yung kapatid nung local government executive. Okay. At ang tumawag din po sa taong close sa akin ay yung pong kapatid. Opo. Yun hubang close na iyan ay close po sa inyong trabaho dyan sa NAPOLCOM o personal po na close? Yung pong personal po na close. Naintindihan ko po yung tanong. Okay, sige po. Opo, sige po. Sige, so ngayon, ginagawa po ninyo ito kaninyo para malaman po namin lahat. Opo. At kami po nagagalak din na ito po inyong inilalahad. Kung sila po nanonood ngayon o manonood mamaya sa replay nito, ano ang inyong mensahe po sa kanila, Commissioner? Uulitin ko po, Sir Ted, at doon po sa dalawang grupong nagsusubok po lumapit sa atin para hilutin po ang mga bagay-bagay. Huwag niyo na pong subukan. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Pinalaki po ako ng tama ng aking mga magulang, pinalaki po ako ng tama ng aking lola. May takot po tayo sa Diyos. Hindi po tayo nasisilaw ng pera. Huwag niyo na pong subukan. Hindi po ako takot sa inyo. Tutuloy-tuloy lang po ang investigasyon namin dito. Klaro po ang utos ng presidente na no stone unturned. Klaro po ang obligasyon ko sa taong bayan. Klaro po ang obligasyon ko sa ating Diyos. Kailangan pong imbestigahan ito para magkaroon po ng hustisya ang mga taong 4 na taon na kung naghahanap nito. So, please lang po, let me do my job properly, effectively, without any interference. I don't need these side shows. Hayaan nyo po at pagtiwala po ang lahat na mag-iimbestiga po tayo ng tama at magdedesisyon po ng tama ang National Police Commission. Opo. So far po, update dito po sa pending case ng mga inaakusahan nito pong si Patidongan. So far po, ano na po yung status nito at ilang araw po ang inyong ibinigay na palugit pa remaining sa mga dito po ay respondent? Good news po, Sir Ted, Ma'am Ruth. Yung 12 inutusan natin na mag-file ng kanilang mga sagot, nag-file na po ng kanilang mga counter affidavits. So yesterday po, yung pong dosing police tumungo dito sa National Police Commission upang mag-file ng kanilang counter affidavit. Ang kasunod po nito, yung ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ang ating IMIS will evaluate both the complaint, yung pong final ni alias Totoy, pati po yung sagot po, yung pong 12 counter affidavits at lahat po ng ebidensyang nakalap. From there, kung meron kung hindi po dapat ituloy dahil po walang ebidensya, i-dismiss po yung kaso. However, kung meron pong at dapat pong ituloy, based on their evaluation, magpa-file po ng formal charge sa National Police Commission ang Inspection, Monitoring and Investigation Service. From there, there will be hearings. Maghaharap po ang dalawang panig. Magkakaroon po ng submissions po. Papahinggan po ang kanilang mga saloobin. And of course, it will be elevated to the National Police Commission NBank, NAPOLCOM NBank, kung saan po kami po ay magde-deliberate at magdedesisyon ng kaso nito. Okay, sige. So kami po muling istorbo po sa inyo, Commissioner, kung sakasakali po, no? Dito po sa update nga ng kaso sa NAPOLCOM ng mga pulis na inaakusahan pa lang ho naman. So far po, yan ang status dito. Okay, tama so... po, Sir Ted. Opo. Okay, sige po. So sabi nga ni Nanay Christy, ang kanyang kasing apelyido, Kalinisan. Kaya hindi siya, nanonood kaya naman, Sir Ted, na kalinisan, tas corrupt. Siguro, kumbaga, kung karumihan ang iyong... Sige po. Kom, salamat po na marami sa inyo pong panahon. Mabuhay po, sir. Thank you po. Thank you po.